Okay mga kabarangay, magandang gabi po sa inyong lahat, ating lahat. At medyo ingat-ingat pa rin po tayo dahil po sa kay Bagyong Uwan. Bueno mga kaibigan, ngayon po ay ika-8 ng buwan ng Nobyembre taong 2025, araw po ng Sabado, at syempre po sa inyo po ang programang Dalaw Barangay. At bago tayo magsimula mga kaibigan, Rosel Lopez po ang inyong lingkod, ang inyong kabarangay, ang inyong katropa, ang inyong kuya at Ebusor, Prince of Eagles, Paternal Order of Eagles, Philippine Eagles, at syempre po ang aking mother unit, ang Central Luzon Region 45 Media Rider Eagles Club. At ganyan po ang ating mga kaganers ng One Gun Pilipinas. Magandang gabi po sa inyong lahat. Siyempre po partikular, yung pong aming National President, si President Asher Maghilang. At siyempre po, ang utak ng One Gun Pilipinas, si Admin Corixman. Ayan. At tayo mga kaibigan, sabi po ng ating DOST Pag-asa, hindi ako nagkakamali ng makalawa, at sinabing yung pong si Bagyong Uwan ay malakas, isang super typhoon, pero umuulan daw po sa our parte ng Zambales kagabi, pero ngayon ay medyo humina na, pero sabi nga ng Pag-asa, kapag daw lumapag itong si Bagyong Uwan sa kalupaan ay medyo hihina raw, siguro ganun nga nangyari. At pero ganun pa huwag tayo magpakampante, ingat-ingat pa rin po tayo sa posibilidad na baka mamaya magbago ang ihip ng hangin, magbago ang sitwasyon, ang ikot ng bagyo, ingat pa rin po tayo, lalo na yung ating mga kapatid, yung ating mga kabarangay, yung ating mga kuya na mga magdaragat, ingat po. Bueno mga kaibigan, at siyempre sa ating technical side, tayo po yung naka-live, remote live streaming, siyempre po dito sa Lac Bulacs, ayan. At siyempre po, yung ating mga kabarangay dyan, ingat pa rin po, kahit po nasa Metro Manila, ingat pa rin po tayo. At para malaman natin ang latest update mga kaibigan, alamin natin sa DOST Pag-asa, yung kanilang bulletin, kanilang 11:30 ng umaga, tungkol po kay Bagyong Uwan. Alamin natin, baka ito po yung lumalakas ba, at meron pa ba susunod na bagyo, malaman po natin. Pakinggan po natin. Galing sa Angat Dam. Kasalukuyan po, 11 a.m., 3 gate po ang nakabukas sa Angat Dam, 3 metro ang opening at nasa 445 cubic meters per second ang nire-release na tubig. Medyo malaki po itong 445 cubic meters per second, kaya po inaalerto po natin ang ating mga areas likely to be affected. Yan po ay mga bayan sa Bulacan. Nakalista po dito, Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulian, Plaridel, Kalumpit, Paombong at Hagonoy. Yan po ang mga posibleng maapektuhan ng pagtaas ng tubig sa mga kailugan. Gayon din po ang Ipo Dam na nakadugtong sa baba ng Angat Dam. Ang antas po ng tubig as of 11 a.m. is 100.79 meters. Tumaas po siya ng bahagya kumpara sa kahapon ng umaga. Mababa po siya sa kanyang critical level na 101.1 meters, pero malapit siya. So, nagpapakawala rin po ang Ipo Dam management ng tubig. 3 gate din po ang nakabukas, pareho sa Angat. 2.5 meters ang opening at nasa 354 cubic meters per second ang nire-release na tubig. Medyo malaki din po ito, so may effect po ito sa ating kailugan. At yun nga po, binabalaan natin ang ating mga kababayan at ating mga LGUs sa mga nabanggit na bayan sa Bulacan. La Mesa Dam naman po dito sa may Quezon City, ang antas po ay nasa 78.75 meters. Bumaba po ito in the last 24 hours. At ang kanyang layo mula sa normal high o yung kanyang overflow level ay 1.4 meters. Medyo malayo po siya, So, pinoproject po natin na kinakailangan ng 275 millimeters estimated para po umabot siya dito sa overflow level. So, meron pong chance, hindi natin tinatanggal ang posibilidad na umabot po siya dito sa overflow level, pero mababa po. Kaya po, manatili po tayo nakaantabay sa mga updates pagdating dito sa antas ng La Mesa Dam.
Gayon din po sa Upper Wawa Dam na nasa bayan po ng Rodriguez, Rizal. 125.60 meters ang kanyang water level. Medyo malaki po ang binaba niya simula kahapon. At katulad po ng lamesa ay malayo po siya sa kanyang normal high water level na 135. So, pareho po ng lamesa, low chance of reaching the normal high water level or the critical level. Ito po ang ating inisyu na hydrological situationer para sa Angat River. Katulad po nung nabanggit natin kanina, meron pong pakawala ang Angat at Ipo Dam. Ito po ang mga munisipalidad na maaaring maapektuhan ng pagtaas ng tubig sa Kailugan. At ito po ang mapa galing sa bulubundukin ng Sierra Madre, Angat Dam, Ipo Dam, bayan ng Norzagaray, Angat, San Rafael, Bustos, Baliwag, Pulilan, Plaridel, Kalumpit, Paombong at Hagonoy. Ang mga flood-prone areas po sa mga nasabing bayan, kailangan po nating maghanda at mag-iingat na po tayo sa pagtaas ng level ng ating kailugan at posible na po ang pag-inundate o pagbaha ng tubig mula sa kailugan patungo sa mga riverbanks natin. Dito naman po tayo dumako sa mga dam sa Northern Luzon. For Ambuclao Dam na nasa Bocod, Benguet, 749.95 ang kanyang water level. Bumaba po ito in the last 24 hours dahil nagbukas na po sila ng isang gate. Isang gate po, 0.3 meters ang opening at mababa lang po ang discharge o yung pakawala ng tubig, 48 cubic meters per second lang po. Mababa lang po ito pero hindi po natin inaalis ang posibilidad na magkaroon ng pagragasa ng tubig o pagtaas ng level ng tubig doon po sa mga kalapit na areas natin. So, sa Ambuclao Dam po, binabalaan po natin ang Barangay Ambuclao sa bayan po ng Bocod, Benguet na posible pong maapektuhan ng pagtaas at mabilis na pagragasa ng tubig pababa. Ang Binga Dam naman po na nakakonect sa Ambuclao ay nasa 573.59. Bumaba po siya ng konti kumpara kahapon at nasa 1.41 meters below the critical of 575. Meron na po silang nakabukas na isang gate din, 0.3 meters at nasa 55 cubic meters per second ang pinapakawalang tubig. Mababa lang po ito, pero pinapaalalahanan po natin na hindi po ibig sabihin ito wala na siyang epekto sa ating kailugan. So, for Binga Dam, Barangay Ambuclao at Tinongdan sa bayan po ng Itogon, Benguet, maaari pong maapektuhan. Para naman po sa San Roque Dam, which is the major dam na dito sa tatlong magkakakonect, na nasa Pangasinan po ito, 272.19 meters ang kanyang water level. Bumaba po ng medyo malaki, 1.34 meters ang binaba mula kahapon dahil po ang ating San Roque Dam Management ay nagfu-full utilization ng tubig para sa power generation para makatulong na rin na mapababa yung kanyang level. Dahil nga po, yung Ambuclao at Binga nakakonect sa San Roque Dam, sinasalo po niya yung pakawalang tubig. Kaya inaasahan po natin na kapag nagpaulan na po itong ating binabantayang bagyo, ay magiging mataas, mabilis o yung pagtaas nung ating San Roque Dam. At ang tinataya po nating estimated rainfall na makakapagpaabot dito sa San Roque Dam sa kanyang critical level ay nasa 150 meters. So sa weather advisory po na diniscuss ni Mr. Benison kanina ay definitely po mahihigitan itong 150. Kaya po, in conclusion ay malaki po ang chance, almost sure na magbubukas itong San Roque Dam. At kapag nagbukas po siya, mag-aabiso po tayo sa mga bayan sa Pangasinan bago mag-open ng gate para po makapaghanda pa rin ang ating mga kababayan. Ito po ang ating hydrological situationer para naman po sa Agno River. Ambuclao at Binga Dam nagpapakawala. May isang gate na bukas pareho. Ito po ang ating mga barangay na inaabisuhan natin to take necessary precautionary measures. Maghanda na po. Maging aware po tayo sa ating paligid at mag-antabay po tayo sa mga updates. Sumunod sa ating local government units ng mga kanilang directives. Ito po ang mapa. Ambuclao Dam, dadaloy po sa Barangay Ambuclao. Then pupunta sa Binga Dam, dadaan sa Barangay Tinongdan at Dalupirip. Bababa naman po ang pakawala ng Binga Dam papuntang San Roque Dam.
Kapag po, in the event na magbukas ang San Roque Dam, ang mga potensyal na maapektuhan po ay mga bayan sa Pangasinan. San Manuel, San Nicolas, Asingan, Tayug, Santa Maria, Villasis, Rosales, Santo Tomas, Alcala, Bayambang at Bautista. Dito naman po tayo sa Pantabangan Dam sa may Nueva Ecija. Isa po ito sa mga pinakamalapit sa track ng ating bagyo. Nasa 214.43 meters ang kanyang kasalukuyang antas. Bumaba po ito ng bahagya in the last 24 hours. Medyo malayo po siya sa kanyang normal high water level o yung critical level of 221. Nasa 6.5 metro pa higit yung kanyang agwat, ano? So, ang estimated rainfall natin para maabot niya yung kanyang critical is 500 millimeters. Sa atin pong weather advisory na na-discuss kanina, more than 200 millimeters ang inaasahan dito sa may area ng Pantabangan Dam. So, maaari pong maabot itong 500 millimeters lalo na kung magbuhos ng ulan ng matagal na panahon itong ating bagyo over the watershed of Pantabangan Dam. Sa kasulukuyan po, nagtaas na po tayo ng communication natin with the Pantabangan Dam operations at nagtaas na po tayo ng flood warning sa kanila. We are in constant communications na po ngayon. For Magat Dam, nagbukas na po sila ng gate mula pa po nung Huwebes ng umaga at sa kasalukuyan po may 2 gate na nakabukas, 4 na metro ang kanilang opening at 966, almost 1,000 cubic meters per second ang kanilang pinakakawalang tubig. So, ang ibig sabihin po ng nitong ating discharge, mataas po ito, ano? Ang kakayahan po ng tolerable flow, yung kumbaga yung kaya ng ating ilog dito sa Magat River ay nasa 1,600. So, kung nasa 1,000 ang ating pakawala ngayon, medyo magkakaroon na siya ng significant effect doon sa ating kailugan. Kaya po, binabalaan po natin ang areas likely to be affected ng pakawala ng Magat Dam. Isang bayan po sa Ifugao, yun po yung Alfonso Lista, at mga bayan sa Isabela. So, ito po, Ramon, San Mateo, Aurora, Cabatuan, Luna, Reyna Mercedes, Burgos, Nagilian, at Gamu. Again, inaabisuhan po natin ang ating mga kababayan, makipag-cooperate po tayo sa ating mga LGU, sumunod po tayo sa ating mga LGU. Ang antas po ng Magat Dam ay nasa 185.25. Malaki po ang binaba niya para din po makapagbawas ng water level bago pa man dumating yung ating bagyo para kapag nagpaulan na siya, hindi magiging ganon kalakas yung pakawala ng Magat Dam. For Caliraya Dam na nasa Laguna naman, nasa 287.01 meters ang kanyang antas. Bumaba po ito in the last 24 hours at considered po natin na low risk itong Caliraya Dam dito sa ating nakikitang bagyo. Ito po yung ating hydrological situationer, nagpapakita ng ating babala for Magat Dam. We are advising the residents and the LDRMCs, LGUs natin, to be alert for possible flash floods. Again, medyo malakas po yung pakawala ng ating Magat Dam. Maaari po ang rumaragasang tubig ay bumaba dito sa ating Magat River at magpataas significantly ng ating level ng ilog. Again, areas likely to be affected, mga bayan po sa Isabela at isang bayan sa Ifugao. Sa atin pong mga general flood advisories, flood monitoring na po ang ating ini-issue. Ibig sabihin po, we take necessary precautionary measures. We increase the awareness, mag-antabay po tayo sa mga further updates. Kung meron po tayong mga dapat gawin to prepare for flood, gawin na po natin ngayon pa lang. Yan po ay nakataas over Region 4A, Calabarzon, lalo na po yung probinsya ng Quezon. And then Region 5, Bicol Region, Region 8, Eastern Visayas, Region 10, Northern Mindanao, and Region 13, Caraga. So ito pong ating General Flood Advisory, effective po hanggang mamayang alas 6 ng gabi at inaasahan po natin madadagdagan na siya ng mga areas dito sa may Central Luzon, Northern Luzon at CAR. So, mag-antabay po tayo sa ating mga further updates. Meron na rin pong flood advisory ang in-issue ang Cagayan River Basin na nakabase po sa Tuguegarao. Ngayon lang pong alas 11 ng umaga. Ibig sabihin po, ina-alerto na po natin ang mga
nakatira malapit sa ilog ng Upper Cagayan, Middle Cagayan at Lower Cagayan. Nakasulat po dito ang mga tributaries, yung mga ilog na maliliit, katulad ng Ganano, Magat, Sifu, Malig, Pinakanawan River, Ilagan, Tumawini at San Pablo, Pinakanawan, dito Gigaraw, Chico River, Pared River at Dummun. Inaabisuhan na po natin ang mga LGUs at ating mga kababayan sa mga nasabing munisipalidad at mga sakop na maliliit na ilog. Maghanda na po tayo sa posibleng pagtaas ng level ng ating mga kailugan. Gusto lang din po namin ibahagi sa inyo ang mga ginagamit na flood model ng Pag-asa para po bigay tayo ng mga flood advisories natin. Ang flash po ngayon ay yung sa Cagayan River Basin. Nandito po sa kaliwang bahagi yung tinatayang pag-ulan base po sa model. At nandito po ang graph ng pag-ulan. So magpipik po ang ulan. Ang pinakamalakas na ulan ay around gabi ng Linggo at madaling araw ng Lunes. At dito naman po ang inaasahan nating level ng pagbaha. So kung mapapansin nyo po ang mga kulay dito sa ating mga kailugan, kulay pink halos. Ibig sabihin, mahigit 2 metro ang pwedeng itaas ng kailugan natin. Halimbawa po, meron tayong ilog dito sa may isang bahagi ng Isabela. Ang level po niya, dadagdagan natin ng 2 metro. At iyon po ang magiging maaabot niya pagka nagpaulan na po ang ating bagyo. At yun po ang maaaring magpabaha dito sa ating mga riverside areas at mga flood-prone areas. Ito po ang ating time step ng ating mga model. Ito po ay sa bukas ng gabi, linggo ng gabi. Ang mga pag-ulan po at pagbaha ay concentrated pa po around the Sierra Madre, Caraballo, and the Cordillera Mountains. Meron na rin pong mga pagbaha na inaasahan dito sa may parts ng Quirino at parts ng Isabela. Ngayon, kapag nakaulan na po, bababa yung tubig papunta sa ating mga kailugan. Yun pong mga nabanggit nating tributaries kanina. Kaya po naging pink na po yung ating mga ilog. Tataas na po ang level nila. So dito po sa may part ng Ifugao, Nueva Vizcaya, sa may part ng Quirino, at dito sa malaking bahagi ng Isabela ay makakaranas na po tayo ng matinding pagbaha dito po sa ating mga flood-prone areas. Kaya po ating mga LGU, ating mga kababayan ay mag-take na po tayo ng necessary action. Ito pong pangalawang picture ay nasa 8 a.m. ng Lunes, November 10. Itong pangatlong picture ay nasa 8 p.m. ng November 10, Lunes. So marami pa rin pong areas around Isabela and some parts of Cagayan na meron na pong mga inundation o yung mga inaasahang pagbaha. At hanggang November 11 po, Martes ng madaling araw, malawak pa rin po ang inaasahan nating pagbaha dahil pababa pa lang po yung tubig galing sa mga kabundukan, bababa po sa ating mga kailugan. Ito naman po para sa Apayao-Abulug River Basin sa may probinsya po ng Apayao. Ganun din po, bukas ng gabi, alas 8 ng Linggo, ay nakakasimula na po ng mga pagbaha dito sa may bulubunduking bahagi ng Apayao. At bababa po ito, 2 a.m., kalat na po ang kanyang inundation o yung pagbaha natin. At 8 a.m. ng Lunes ay nandito na po sa may upper part ng Apayao River Basin, sa may bayan po ng Abulug, sa may Cagayan, yung ating inaasahang pagbaha. At hanggang November 10, 2 p.m., hapon po ng Lunes, meron pa rin po tayong inaasahang pagbaha dito sa may part na ito ng River Basin, sa may Abulug. For Abra River Basin, ganoon din po, mahigit 2 metro inaasahan natin na pagbaha sa mga kailugan natin. As well as for Agno River Basin, lalo po dyan sa may Dagupan, sa may parts ng Pangasinan. Pampanga River Basin, ganoon din po, halos mga pink at red ang nakikita natin sa may Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan. Ganoon din po ang oras ng pagbaba ng tubig natin. Mula ng umaga ng
linggo, ng Lunes, ay inaasahan nating widespread o kalat-kalat pa rin po ang mga inaasahan nating pagbaha hanggang madaling araw ng Martes. For Pasig, Marikina, Laguna, Debay River Basin, yun din po, may mga areas din po tayo na kulay pink, lalo na dito sa may San Mateo, Marikina, at Pasig. For Bicol River Basin, kalat-kalat po ang magiging pagbaha dito sa over the river basin. So, Norte, Camarines Sur, at parts ng Albay ang inaasahan po natin na maaari pong mabaha. Yun lang po ang update mula dito sa Hydromet Division. Tayo po ay constantly mag-update dito sa ating X, Facebook, YouTube, at lalo po sa ating website. Mag-antabay po tayo ng flood advisories galing po dito sa Pag-asa. Maraming salamat po. Alright, thank you very much. Si Sir Juan Paulo Pamintua ng ating on-duty hydrologist and weather specialist from the Hydrometeorology Division. Ngayon na po dumako tayo sa ating pangalawang bahagi ng ating pulong balitaan. Pero bago po yan ay allow me to acknowledge ang ating mga key officials joining us right now. Sa pangunguna ng ating butihing administrator na si Dr. Nathaniel T. Servando. We also have our Deputy Administrator for Operations, Engineer Roy Badilla. And we also have the chiefs of our Weather Division and Hydrometeorology Division, respectively, sina Engineer Juanito Galang and Engineer Socrates Paat Jr. And of course, we also have online our Deputy Administrator for R&D, si Dr. Mar Villafuerte. And also, online joining us are our colleagues from various Pag-asa offices, especially yung ating mga working agency, yung mga working divisions po natin, particularly sa ating mga field offices, yung ating Pag-asa Regional Services Divisions natin from North Luzon, gayon din po sa National Capital Region. We also have South Luzon PRSD, and also Visayas PRSD and Mindanao PRSD. And of course, we're also being joined by our partner government agencies. Ganyan din po yung ating mga DRM key organizations. Ayan. And of course, allow me to acknowledge also yung ating mga media partners joining us this morning. Ang ABS-CBN News, GMA Integrated News. We also have GMA Super Radio DCBB. And of course, our state media, PTV News, IBC 13, Radio Pilipinas. We also have Philippine News Agency. And also, we have News 5 and Net 25. Ganyan din po ang ating mga kaibigan from DCXL 558. We also have DWBL 1242 Radio. We also have Road News and ang ating mga kaibigan from the Philippine Star. And of course, yung iba pa nating mga kasamahan sa pamahayag who are also joining us online via our platforms in YouTube and Facebook at sa ating Zoom. Okay po, so dumako na tayo ngayon sa ating question from GMA News. Sige ma'am, si Bernadette. Ma'am Bernadette. Afternoon na po kayo. Good afternoon po everyone. Sir, tatanong ko lang kung gaano po kaya kalakas itong buwan compared po kay Yolanda. If there's any comparison. Hello, good morning. Good afternoon lang pala. So in terms of intensity, sa analysis natin, mas malakas pa rin si Yolanda. So kasi si Yolanda, nasa labas pa lang ng part, talagang very compact na siya. And then, napakabilis ng kanyang movement. Kaya nga, nung tumama siya dito sa may Eastern Visayas, karamihan, lahat ng dinaanan niya, talagang na-wash out. So, in comparison, mas mataas pa rin. Mas malakas pa rin si Yolanda. Sir, kung ano lang, kasi yung pinakasariwa po sa atin is yung Tino. So, will we possibly see the same amount of devastation and damage to properties and lives? Well, mabilis din po kasi yung speed nitong si Uwan. So, ang pinaghahandaan nga natin yung impact nito sa may coastal, like yung mga storm surges,
mga floodings dito sa coastal areas, mga inundation. And then, nabanggit nga kanina, may mga pag-ulan. So, pinapaalala lang din natin na yung mga pag-ulan doon sa may kabundukan, mas mataas o mas madami kaysa doon sa may flat area. So, ang tendency niyan, kapag umuulan doon sa taas, eventually bababa din yan. May mga areas kasi doon sa kabundukan na hindi natin nasusukat. Minsan magtataka tayo bakit ito lang ang nasukat na observe pero bahang-baha. Dahil mataas ang ulan sa kabundukan at bumababa lang yon eventually. Sir, sorry, para mas ma-appreciate ko lang yung about sa Yolanda, kasi parang this is Signal 5 po, if ever, itong uwan. So, para lang po medyo ba pwedeng mas ma-expound po. Yung kay Uwan, Signal 5 din siya. Nung kay Yolanda, wala pa tayong Signal 5 dun eh. Pero ang estimated intensity niya, umabot din ng 215 pataas. Yung kunyang wind speed. Sa nakikita natin kay Uwan ngayon, around 185 to 190 hanggang 200. So, mas malakas pa rin si Yolanda. So, in terms of wind speed lang In po. terms of wind speed, in terms of sa rainfall, medyo may kalakasan din to. Ang concentration ng rainfall nito nasa south ng track ng bagyo. So, kung makikita natin kanina, yung pinapakitang track ni Benison, ang concentration nasa may bandang ibaba. Kung makikita natin na yung mga pula nasa bandang baba, although ang track niya medyo nasa taas niyan. Kaya not necessarily na hindi ka directly madadaanan hindi ka na safe. And just to add lang siguro, gusto ko lang i-emphasize yung mga probinsya na posibleng ma-direct hit ng bagyong si Uwan. Ito po yung mga lalawigan ng yung Aurora, Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya, Benguet, itong Ifugao, Mountain Province, Ilocos Sur, at yung exit niya dito sa may La Union. So, tingnan natin na ang landfall niya ay gabi. So, medyo mas challenging kapag gabi nagla-landfall ang isang bagyo kumpara sa umaga. Ang estimated natin, itatraverse niya yung landmass 8 hanggang 10 oras. So, beginning tomorrow evening hanggang Monday early morning. So, kaya nga yung mga kababayan natin doon kapag makipag-coordinate dito sa mga LGU, sa mga local government officials doon, kung gusto nyung i-evacuate na sila, sumunod na lang po. Para sa ngayon, wala pang nararamdam. So, ito yung sinatawag na calm before the storm. So, preparation to para makapaghanda pa rin po. Maraming salamat po. Thank you. Sir, sige po. Hi, good afternoon. Harley Valbuena from PTV. Engineer Galang, nabanggit mo kanina yung provinces na posibleng ma-directly hit na itong Typhoon Uwan. Ito rin ba yung provinces that we expect na mag-raise tayo ng tropical cyclone wind signal number 5? Kung dito sa wind signal number 5, ang sa nakikita natin, kasama siya itong Aurora, Isabela area. Pero yung signal number 5, hindi siya ganun kalaki na portion. Naasahan natin pag tama nga nito sa Sierra Madre Mountain, hihina siya. So, eventually, kokonti lang yung areas na marirase under signal number 5. Dahil yung epekto nga, yung friction dito sa may Sierra Madre Mountain. Okay. Thank And you. then, sir, you also said na yung concentration ng rains ay nasa southern tract ng Uwan. So, do we expect magiging malakas yung ulan sa Metro Manila since nasa south tayo? So, doon sa pinakita ni Engineer Benison kanina, yung Sa una po, south. Pero yung sa una south, and then kung makikita natin dito yung Metro Manila nasa orange na rin around tomorrow hanggang Monday morning. So and then pinakita nga niya sa track kanina, paglabas ng landmass medyo nagbagal. Ang implication nun, mas magtatagal ang ulan. So yun yung expected natin dito sa may western section naman ng Luzon, yung kapag bumagal yan, mabababad sa ulan itong western section naman ng Luzon, itong Ilocos region, kasama na yung Benguet, yung
Sambales, yung mga Abra, mga area na yon. Okay. Thank Sir, last question na lang on my end. Gaano kalakas yung nakikita nating impact ng Super Typhoon Uwan doon sa areas that were devastated by Typhoon Tino? So sir, yung ating mga areas po dito sa May Visayas, kung mapapansin po natin within the next 24 hours, itong mga nadaanan po or naapektuhan directly ng bagyong Tino, itong Eastern Visayas, plus some portions of Masbate, meron po tayong mararamdaman na malalakas na mga pag-ulan, lalo na sa may Samar Island. And then in terms of hangin naman po, sa ngayon po, meron tayong nakataas na wind signals number 1 and number 2. So yun na yung ating worst case scenario for the entire Visayas. Even itong mga areas po sa may Northern Cebu, Northern Negros, and Northern Panay, itong mga directly na apektuhan itong si Bagyong Tino, hanggang sa araw po ng Lunes, pabugso-bugso po yung hangin at may malalakas din ng mga pag-ulan, paminsan-minsan. Thank you. Thank you. Good afternoon, Sir. Carlo Mateo po sa DCWB. Sir, mula kahapon hanggang ngayon, meron bang pagbabago doon sa possible na landfall ditong Super Typhoon Uwan? So Sir Carlo, kung mapapansin po natin, yung mga nagdaang mga track, no, halos hindi naman po nagbabago yung ating possible landfall points, no, yung Aurora, Isabela area pa rin po, no. So ngayon, medyo naglilin siya towards Aurora, yung landfall point po ito, no. Pero again, yung focus kasi natin is more of the entirety of the bagyo, no. So yung landfall for information po yun. Pero yung mga areas kagaya po ng Bicol Region, ng Samar Island, wag din po silang magpakakampante dahil tomorrow pa lamang ng madaling araw, mararamdaman na po nila yung malakas din po na mga paghangin at saka po ulan. Okay. Paglilinaw lamang po mga ano o kailan, anong oras, kailan po mararamdaman dito sa Metro Manila yung hagupit nitong bagyo? Bali po for Metro Manila, expected na po bukas na magiging makulimlim na po yung panahon throughout the day, no? At nagkakaroon po tayo ng mga pag-ulan na progressively lumalakas dahil nga po lumalapit dito sa may Aurora Isabela yung bagyo. Expected po sa umaga may mga light to moderate rains po tayo over Metro Manila, even yung mga nearby areas na rin sa Central Luzon and Calabarzon. Then sa hapon hanggang gabi, dyan na po lumalakas or nagiging madalas po yung malalakas na mga pag-ulan at magpapatuloy po yan hanggang sa Monday ng madaling araw kung saan nandito na nga po siya sa may Ilocos Region and West Philippine Sea. Salamat po. Thank you very much. Baka may mga pahabol pa pong question dito sa ating mga kasamahan from the media. So, hearing none, I suppose dumako tayo dun sa ating mga katanungan naman dito sa ating mga viewers online. So, una po siguro ay yung ating mga nakatutok sa ating YouTube. Meron lang pong ilang questions dito, no? So, from an anonymous participant, bakit parang bumababa daw po yung track ng bagyo? Yun yung isang tanong. And another one from also anonymous participant. So ano po ang storm surge at ano ang impacts nito sa coastal communities? So Sir Benny. Yes, scientifically speaking, yung ating track, general track nitong si Bagyong Uwan ay bahagyang bumababa, no, over time. Kung mapapansin po natin, in the previous tracks po natin, medyo malayo siya sa Catanduanes, pero sa ngayon medyo lumalapit na po siya, no? So halos nandun sa expected na malapit dun sa kanyang sentro, bali bukas po yan ng umaga. Malaking factor yung tinatawag natin na high pressure area dito po sa may East Asia. Ibig sabihin, kapag meron tayong malakas na pressure dito, mas napipigilan yung pag-angat po ng bagyo. So kaya ang tendency niya, instead of moving northwestward, ay mas bumababa yung kanyang track, mas nagwe-westward movement po siya. At inaasahan nga, pagsapit po ng Lunes, dun pa lamang mag-move palayo yung ating high pressure area na minomonitor dito sa may North Pacific Ocean, na siya magti-trigger naman ng pag-akyat naman itong bagyo pagsapit po ng Lunes. So, hindi lang yung bagyong ating minomonitor kapag meron tayong mga bagyo, no? Meron din tayong mga different weather systems na minomonitor po sa paligid ng bagyo na ito. Storm surge. Okay. So yung storm surge naman po o yung daluyong ng bagyo,
Para po magkaroon tayo ng possible na daluyong, kailangan malakas yung bagyo, nasa storm intensity or typhoon or super typhoon intensity. Nagkakaroon po tayo ng storm surge or daluyong kapag yung malakas po na hangin galing dun sa bagyo ay nasa may mga coastal communities. Kapag malakas yung hangin, malakas din po or matataas yung mga pag-alon. So humahampas o rumaragasa yung alon papasok sa ating mga coastal communities at nagpa-pile up po yan. Kaya madalas, yung pagpasok ng mga alon, minsan nagko-contribute po yan sa mga coastal flooding, sa mga pagbaha, even dun sa mga medyo malayo po sa coastal communities. Yun yung nangyari during the time of Yolanda in 2013. Kaya kapag mas malakas ang bagyo, kapag mas concave or mas marawak, mas maraming lugar po yung nasa coastal communities, mas mataas yung chance na magkakaroon po tayo ng daluyong. Okay, thank you po, Sir Benny. Meron din po tayong mga katanungan sa ating mga viewers from our online, yung ating official Facebook account ng DOST Pag-asa. So meron pong tanong si Drace Kyle. Yan ang pangalan niya, no? So, posible po ba na hihina ang bagyong Uwan pag naglandfall at dumaan ng Sierra Madre? Yes, sa pagdaan po dito sa ating kalupaan, simula pa lamang dito sa may Sierra Madre, magkakaroon na po ng tinatawag na frictional effects or interaction from dagat patungo dito sa lupa. So yung bagyo, medyo nasisira yung kanyang sirkulasyon kapag dumadaan po ito sa mga matataas na mga kabundukan. At pag dumaan pa dito sa may Cordillera region, yung ating super typhoon forecast intensity, biglang bababa po yan. No? Kaya nakikita natin, pagsapit po ng Monday, paglampas niya dito sa may West Philippine Sea, sa may weak typhoon category. Pero nananatili pa rin po ito na malakas. No? 130 to 140 kilometers per hour yung kanyang estimated na forecast intensity. Salamat po ulit, Sir Benny. Meron pa pong isang tanong from Facebook, no? From Miss N, yun po yung pangalan. At ang tanong po niya ay, may chance daw po ba? Ay, nasagot na po pala ito, I'm sorry. So yung recurve, may chance po ba na mag-recurve ang bagyo? Yun yung tanong. Bali po kung siguro po yung regarding sa pag-recurve bago siya tumama sa lupa, no? Sa ngayon po, maliit na yung chance. Kasi kung mapapansin po natin, yung cone of probability, talagang heading talaga dito sa may mainland Luzon po, no? So, pinakamataas na lamang na posible niyang landfallan ay ito po sa may Isabela at posibleng bumaba nga as far down dito sa may northern Bicol. Yung pag-recurve niya or yung paglihis ng direction, paglampas pa po niya dito sa may West Philippine Sea, dito sa may pating west northern portion ng Ilocos provinces plus Balintang Channel, doon pa lamang siya magkakaroon ng time sa paghina ng high pressure dito sa may itaas ng bansa. Thank you po ulit, Sir Benny. Ayan. So, another question po. So, this time is coming from our viewers from YouTube. Another anonymous participant po. So, ang sabi po niya, or ang kanyang question is, how bad is the flood in Metro Manila according sa ating 24-hour rainfall forecast? Baka si Sir Jun pa at may... How bad? Yes, sir. Opo. Magandang umaga po. Base po dun sa pinakitang rainfall estimates po kanina and yung forecast din sa magiging water level ng Angat Dam, hindi po natin nakikita yung malaking pagbaha dito sa Metro Manila dahil po yung La Mesa Dam po ay nasa magandang level sa ngayon. I think nasa below 1 meter dun sa kanyang critical level. Ang antabayan lang po natin ay kapag bumagal yung movement ng bagyo, dahil yun po ay nagkukos ng maraming pag-ulan. Pero with the current forecast po ay hindi naman mangyayari yung ganun. So yun lang po. Thank you. Thank you, Sir Jun Paat, ang ating Chief ng Hydrometeorology Division. Ayan po. So, meron ding ilang katanungan muli dito sa ating Facebook official account from Rainiel Remitio. So, ang tanong po niya ay kung may kasunod pa daw ba na bagyo itong ating si Bagyong Uwan. So, sana naman daw po ay wala na. Yun yung dagdag niya. Ayun. Pero, any
any following tropical cyclone, Sir Benny? Kung sakali. Sige po. So ipakita na rin natin yung tinatawag na tropical cyclone threat forecast po ng Pag-asa. Ito po ay nilalabas natin na forecast para sa mga posibleng mabuong bagyo sa loob po ng sa susunod po na 2 linggo. So yung ating latest forecast, meron po tayong possible na mabuo na panibagong low pressure area sa loob po ng 7 araw dito sa may far east ng Mindanao po, no, sa labas ng ating area of responsibility. At posible pagsapit po ng November 12 or 13 ay papasok po ito sa ating area of responsibility but as a low pressure area pa rin. So patuloy po yung monitoring dahil hanggang sa matapos po ang November, possible pa rin yung hanggang isang bagyo. Thank you, sir. Another one from Pakistan Philippines Adventures, also through YouTube. Sa ating Facebook pala, no? So, hindi daw po ba tatamaan ang Ilocos Norte? Bakit Ilocos Sur lang ang nababanggit ng Pag-asa? So, siguro we can double check, sir. Or Yung nababanggit po kanina ni Sir June, ito yung mga posibleng magkaroon po ng mga wind signals number 4 at saka number 5. So ibig sabihin sila po yung mga lugar na pinakamalapit dun sa sentro ng Bagyong Uwan. And Ilocos Sur, most likely itong Ilocos Sur, La Union po ang posible talagang exit point ng sentro ng bagyo. Now, hindi po natin dinidisregard talaga ang buong Ilocos region. That includes Ilocos Norte dahil napakalawak po talaga ng bagyo. So inaasahan pa rin na magkakaroon ng mataas na wind signal sa may Ilocos Norte at meron nga po tayong red dun sa, in terms of pag-ulan. So 200 or higher na millimeter na mga pag-ulan ang inaasahan po dito sa Ilocos Norte. thank you po. Another question from Vilma Resel or Vilma Resol. No? Ang tanong po niya is, anong effect daw po ng bagyo sa Visayas sa mga darating na araw po? Visayas. So ulitin ko na lang po sa ngayon kasi yung Eastern Visayas and Central Visayas medyo magkakaroon na po ng mga pag-ulan at bukas at sa araw po ng Lunes makulimlim pa rin po in many areas of Visayas, lalo na yung mga wind signal sa may Northern Panay, Northern Negros, Northern Cebu, Eastern Visayas, asahan po yung mga light to moderate with occasional heavy na mga pag-ulan. Thank you po once again, Sir Benny. Yan. So, meron pong isang katanungan from Siscar Jeff. So, signal number 2 na, pero mainit pa rin po dun sa kanilang lugar po siguro. No? Any explanations dun, Sir Benny? Or Okay, so tama naman po. May mga pagkakataon talaga na kapag nagtataas po tayo ng wind signal number 1 or number 2, the moment kasi na magtaas tayo, hindi agad-agad natin mararamdaman talaga yung ganong kalakas po ng hangin. Yung purpose ng ating mga wind signals is magbigay po ng babala na merong parating po sa inyo na malakas na hangin. So yung lead time or preparation time natin for signal number 1 is 36 hours or 1.5 araw po. And for signal number 2, 24 hours. So kung kayo po ay binigyan ng wind signal kaninang alas 5 ng umaga, bukas pa po ng alas 5 ng umaga, magsisimulang maramdaman po yung malalakas po na hangin sa inyong lugar. For signal number 3, meron din tayong lead time as well as signal number 4 and number 5. okay, thank you, sir. So mukhang na-cover naman po natin yung ating mga katanungan. By the way, kung may mga tanong po sila, no, pwede po nating i-check yung ating mga official social media accounts sa Facebook, sa YouTube, at ganyan din po yung ating website, no, pagasa.dosd.gov.ph. Si Doc Nats po baka may dadagdag. Gusto ko lang idagdag na ang mga hazards na na-mention kanina ay land-based at ang mga signals lalo. Wag din natin kaligtaan na ang mga areas, lalong-lalo na sa ating mga karagatan, ay napaka-alon, lalong-lalo na under signals number 3, 4, and 5. Kaya pinapayuhan din natin ang ating mga kababayan, if possible, no, i-avoid na yung punta sa laot, no, dahil sa peligro, no, lalong-lalo na doon sa na-mention kaninang mga lugar na mataas ang mga storm wind signals. Thank you po. Thank you, sir.
So baka may mga katanungan pa po yung ating mga kasama rito sa media. By the way, I failed to mention earlier yung ating mga kaibigan sa press, also joining us, like Philippine Daily Inquirer, tsaka yung The Philippine Star. So maraming salamat po for joining us as well in this press conference po. So may pahabol lang pong tanong sa Facebook, sir. Another anonymous participant. Siguro ito na yung ating huling question for this session po, ano? So ang question niya is, please reiterate po yung current TC warning signals. Ayan, sir. So sa ngayon po yung ating mga wind signals or babala sa hangin, meron po tayong signal number 2 dito sa may timog na bahagi ng Bicol, gayon din sa hilagang bahagi ng Samar Island. So Catanduanes, eastern coast ng or eastern portion ng Camarines Sur, Albay, Sorsogon, Ticao Islands, northern Samar at hilagang bahagi po ng Samar at Eastern Samar. Habang yung signal number 1, basically po kung mapapansin po nila, yung halos natitirang bahagi ng Luzon, except itong mainland Palawan, meron pong signal number 1. Mapa Northern Luzon, Central Luzon, Calabarzon, Metro Manila, meron na po kayong signal number 1. Habang yung northern portion po ng Visayas, itong natitirang bahagi po ng Eastern Visayas, lahat po yan may signal number 1. Tapos yung hilagang bahagi ng Bohol, hilagang Cebu, hilagang Negros Occidental, at halos buong Panay Island, meron po tayong wind signal number 1 sa ngayon. At down to Mindanao, yung Bukas Grande Islands, Surigao del Norte, and Dinagat Islands, meron po tayong signal number 1 din. Okay, thank you very much, Sir Benny. Ayan, so marami pong lugar sa Pilipinas ngayon ang merong wind signal na umiiral. So mag-ingat po tayo. Ayan. So kung wala na pong katanungan yung ating mga kasamahan sa media joining us face-to-face dito sa ating Weather and Flood Forecasting Center, siguro we can now go dun sa ating closing ng ating press conference for today. At hinga natin ng konting pahayag ang ating Deputy Administrator for Operations, walang iba kundi si Engineer Roy Badilla. Thank you, Bernard, at isang magandang tanghali po sa ating lahat. So ayon sa presentations kanina ng ating mga forecasters, pinakita po nila sa atin kung saan posibleng magkaroon ng landfall, ang posibleng highest na warning na ibibigay ng Pag-asa ayon doon sa wind signals. So ayon doon sa presentation kanina, posibleng mag-issue or mag-raise ng signal number 5 yung Pag-asa doon sa mga dadaanan ng bagyong ito. Medyo may kalakasan po itong bagyo na to at napakalawak po ng kaulapan na sakop nito. So we are expecting na medyo malaki po yung sasakupin ng mga pagbabaha. So dahil dito, inaasahan po natin na yung ating mga local government units, mga local chief executives, at saka yung mga disaster officers natin na maging aktibo din para doon sa pagpapalikas, doon sa ating mga kababayan na maaaring maapektuhan dito sa ating binabantayan ng bagyong si Uwan. So pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na kung maaari ay sumunod po tayo sa mga payo o mga gabay ng ating mga local chief executives. Ang DOST Pag-asa po ay nagpapasalamat sa mga ating media partners, sa mga nandito at saka sa mga nasa online. Napakaraming salamat po sa inyong tulong sa DOST Pag-asa sa pagpapalaganap po ng aming mga warnings. Ilang po, maraming salamat. Thank you very much, Engineer Roy Badilla, ang ating Deputy Administrator for Operations. At dyan po formally nagwawakas ang ating press conference ngayong araw po ng Sabado, 8 po ng Nobyembre 2025. So sa ngalan po ng pamunuan ng DOST Pag-asa, gayon din po ang ating mga kasamahan, ang aming taus-pusong pasasalamat po sa lahat na nakibahagi po sa ating pulong balitaan ngayong araw. Mag-ingat po tayong lahat, manatiling nakaantabay at proactive po sa mga impormasyon at instructions ng ating mga kinauukulan. So muli maraming po salamat. Magandang hapon po sa ating lahat. Okay, maraming salamat sa ating katropa sa DOST Pag-asa. Mga kaibigan,
At tuloy-tuloy po tayo at nakita nyo naman yan po ang latest update kaya tayo po yung pinag-iingat pa rin ng pag-asa. No? Kaya po yung mga kapatid natin, huwag pong magpakampante, always ready. No? Ang laging po natin, napakasimple lang, laging maglagay ng isang bag na kumpleto ng nandun, may biscuit, mayroong tinapay, mayroong gamot, no? First aid, no? Yun po mga kailangan natin, may flashlight, yan. At syempre po, importante yung cellphone, no? Dahil kahit paano po, ngayon ay uso ng social media, yan po natin malalaman yung mga nangyayari sa ating kapaligiran. Okay, so mga kaibigan, tuloy-tuloy tayo. At ngayon po sa ating episode ay itutuloy po natin yung ginawang press conference ng House of Representatives. No? At dito po ay nagkaroon ng Q&A sa pagitan po ng mga media, miyembro ng media, at syempre po si Nabotas Congressman Toby Chanco. Ito nikognay pa rin sa nangyayaring mga anomalya before sa Senate Blue Ribbon Committee tungkol po sa flood control at ito po yung alam ko pinag-usapan about sa ICC. So pakinggan po natin. No? Alam nyo, sa totoo lang si Congressman Toby Chanco, syempre batang kamanaba yan masasabi natin yung tapang andyan. No? Basta sa totoo. No? Alamin po natin ang ginawang press conference ng House of Representatives. Of course, nagpapasalamat ako kay Speaker Boji D, saka doon sa ating chairman na Congressman Plato, doon sa supportan nila, doon sa mga bills tungkol dito sa pag-create ng pagsasabatas ng ICI, no? Para mas mabigyan siya ng mas malakas na nipin. And hopefully before we go on Christmas break, maipasa natin to sa House of Representatives. Yun lang. Hello? Ano yan? Ba? Christmas gift niyo sa sambayan ng Pilipino yan? Hindi naman. Actually, ako nga sabi ko, kaya medyo natagalan dahil inobserve ko muna yung ICI proceedings at yung bill na final natin is based doon sa ating observation at sa personal experience natin kung ano yung mga bagay na kailangan nila para mas magkaroon sila ng ngipin. No? Like, number one, dapat magkaroon sila ng power of contempt. No? Number two, dapat mabigyan sila ng power to file whole departure order. Number three, dapat may power sila to sequester and hold real properties and personal properties. So yan yung mga binigay natin para mas magkaroon sila ng ngipin. No? And of course, pag nakahanap na sila ng ebidensya in coordination with the government agencies like DOJ at Ombudsman, makapag-file sila ng kaso. Kong, Red Mendoza po ng Manila Times. Kong, Yes, kasi may mga nagsasabi na baka daw ma-duplicate daw yung
yung duties ng ICI at ng ombudsman. Kasi nga po, parang you're basically just giving the ICI the same powers of the ombudsman na parang dapat na lang daw, palakasin na lang daw yung capability ng ombudsman to investigate and file case against these sa flood control. What's your take po doon sa sinasabi nga ng iba na baka ma-duplicate daw yung role ng duplication daw ng role ng ombudsman and DOJ and other investigating agencies yung ginagawa ng ICI? And this is to support them, no? Kaya nga it's for a limited time period. Kasi sa dami ng nakikita nating kaso dito, pag natapos naman to, na-file to mga to, syempre, ito ay tulong para sila mapabilis yung pag-file natin ng kaso dito sa mga ito, no? So ito ay tutulong lang doon sa ombudsman at sa DOJ para mas mapabilis natin yung proseso because meron tayong responsibilidad sa mamamayang Pilipino na makita kaagad na seryoso dito sa investigasyon to dahil ito yung pinakamalaking corruption scandal sa history ng ating bansa. May timeline po ba kayo kung for this for the ICI to do its job? Like for example, 1 year, 2 years? 2 years po. Specify 2 po years. dun sa law? 2 years po. Okay, okay. Yun lang kong thank you. Sino po ang sunod? Magtatanong? Sir, Yes. good morning. Sir, may committee report na po yung bill ng Senate. Malaki po ba yung pagkakaiba nung version ninyo? Kasi yung inyo at saka yung kay Kong De Lima et al. May pagkakaiba rin. Malaki rin po ba yung pagkakaiba ng House doon sa Senate? Okay. Isang dinagdag ko pala, buti na lang mo sa akin, Tina, is nung nanonood ako ng Senate hearing, nakita ko that they requested na immunity from suit, no? So nilagay po natin yan doon sa bill na final natin, no? So kung ano yung nakita ko noong Senate hearing, dinagay ko na sa bill ko para pag nag-BICAM, at least nahando na sa bill natin. Opo, sir. Tapos ang target din ng Senate is to approve the bill before the year ends. Sabi po ni Kong Plato, this November ay Yes. patapusin na dito Yes, sa so House. hopefully, bago mag-break for Christmas, magkakaroon ng BICAM at ma-approve yung bill na dumaan na sa BICAM. Opo. Sir, kasama na po doon yung pagdaan sa APRO? And ito kasi kukuha na muna ito ng budget dun sa present budget ng DBM. So I don't know if it's necessary pa dumaan sa APRO kasi walang additional appropriations to. But since 2 years po yung buhay nito, so next year? Yes, next dadaan. budget hearing, yes, isasama na natin siya sa budget for the next budget. And syempre, yung executive branch will include it in their NEP for the next year. Opo. Sir, how important is this bill in the context of so many corruption issues at present? It's very, very important, especially yesterday, napanood ko briefly yung press conference ng lawyer ni Congressman, former Congressman Saldico. One thing is very clear, no? Doon sa kanyang press statement na walang balak bumalik si Congressman Saldico para harapin yung mga kaso, no? Yun maliwanag yun. Dati ko pa sinasabi yun. Nung palang nag-resign, even before he resigned doon sa House, no? So sabi ko, umiiwas siya. Then later on, nung pinapauwi siya, nag-resign siya, so umiiwas sa accountability. Pagdating dito sa ICI, 2 beses siyang inibitahan, hindi siya sumipot. And finally, yesterday, parang inamin na rin ng abogado niya na hindi siya uwi, no? Because supposedly of threat to life, no? Pero makikita natin yung pattern. When he claimed medical treatment, hindi siya nagpakita ng medical certificate. Ngayon sinasabing threat to life, wala naman silang pinapakitang threat assessment, no? At saka abogado yung nagsabi, no? Nagtataka lang ako, ano kaya ang legal basis nung hindi ka haharap sa kaso mo dahil may threat to life? Wala naman legal basis yun di ba? So, ibig sabihin, porket mayaman siya, makapangyarihan siya, pwede niyang gamitin yung threat to life. Pero yung ordinaryong tao, ordinaryong mamamayan, pag nakasuhan, kailangan niyang harapin. I think mali yun. Sir, i-insist yung lawyer ni former Rep. Zaldico na as of now kasi wala pa raw cases filed. Kung wala pang cases filed, ayaw umuwi. Alangan man umuwi pa yung pag cases filed, di ba? Wag naman yung
I mean, wag naman yung pinapaikot yung mga Pilipino, no? Kaya nagagalit lalo yung mga tao. Kasi pinapaikot tayo, di ba? Nung una, nang nag-resign siya, sabi, sakripisyo. Paano naman naging sakripisyo yung pag-resign niya? Ngayon, sabihin nila, walang cases filed, kaya hindi umuwi. Meron man taong gano'n, yung wala ngang kaso, ayaw umuwi. Tsaka sinabi niya, threat, may threat to his life, di ba? So, alam mo, first of all, dapat tanungin natin yung ating national security agencies, PNP, NBI, NSA, meron bang threat to life? Kung sinabing wala, wala. Ngayon, kung natatakot siya, it is the responsibility of the state na pangalagaan yung kanyang seguridad. No? Pero hindi pa pwedeng gawing depensa yun. Nagtataka ako, parang kung tama ang intindi ko, parang sabi ng abogado, siya pa yata yung nag-advise. Hindi ko sure kung tama yung ano ko, na may threat to life, huwag munang umuwi. Parang iba yata yung advice. Yes, sir. The lawyer mentioned that kung the lawyer is afraid of vigilante No, what is the legal violence, basis? and then What is the legal basis? he Wala didn't naman mention. walang legal basis mag-mention. Yung mga online post daw, sir. That is not a legal basis. Magbigay siya ng batas na nagsasabi pag may threat to life, pwede kang hindi umuwi at pwede kang magtago sa ibang bansa, di ba? Ibig sabihin, pag makapangyarihan ka, may pera ka, pwede mong sabihin may threat to life, hindi mo haharapin. Pero pag ordinaryong tao, harapin mo yung kaso mo. Hindi naman ganyan ng batas, no? Kaya naniniwala ako, walang provision ng batas na ganyan, no? Yan. Pag na-legislate na po itong independent commission na pinupush po ninyo, pwede ba yung mga accused, yung mga allegedly involved sa corruption issues ay makasuhan in absentia or makompel silang bumalik? I mean, yes, in absentia pwede, di ba? Ngayon, makompel silang bumalik. Kung alam mo naman yung mga yan, di ba? Pupunta sila doon sa walang extradition treaty. Yun ang magiging problema. That's why I've been pressuring DFA na cancelahin na yung passport. Yesterday also, nakita ko doon sa interview nung abogado niya na sinasabi, he admitted na pwede sa national security, pero sinasabi niya, it's not a national security issue. Di ba? Sinabi niya yung grounds, illegally obtained, sabi niya national security, pero wala daw national security issue kasi hindi naman nagre-rebellion si Saldico, no? Pero yun ang sinasabi ko, at least yung lawyer niya sinasabi na pwede national security issue, so dapat cancelahin talaga ng DFA based on national security issue because there are sectors that could take advantage of the anger of people. po. Sir, nung Infracom hearing, pinupush niyo po na paharapin doon sa pagdinig si former Rep. Zaldico. Ngayon po ba meron kayong message sa kanya? No, wala akong message. I think the legal system should catch up with him. No, it is upon the government to make sure, no, nasa responsibilidad yan ng gobyerno natin na siguraduhin ng ating legal na sistema ay mahabol si Congressman Zaldico. Responsibilidad po niya. Okay. Yun tama. Buti na sabi mo, no? Tina, no? Ever since the beginning, ayaw niyang humapes dun sa Infracom. Thank you, sir. Magtatanong pa po ba? Hi, Kuya Jerry. Isang tanong lang po. Mela po. Yes, Mela. Good morning, Kong Toby. Tanong ko lang po, kasi this weekend, a potential super typhoon may make landfall dito nga sa Pilipinas at posibleng mahagip yung Metro Manila as part of as NCR lawmaker. Do you think how ready is Metro Manila pagdating sa mga ganitong kalakas na bagyo na inaasahang tatama sa Pilipinas, and how ready rin yung flood control projects sa Metro Manila? Thank you. Alam mo, yung flood control project, I mean, we cannot prepare in 3 days, no? Ang flood control projects ay talagang mga long-term projects yan, no? So, let's just see, no? Kasi nakikita naman natin iba talaga yung panahon ngayon. Minsan kahit hindi super typhoon, talagang sa dami ng rainfall, talagang binabaha. So, let us see, no? Pero napakahalaga, makikita natin kung ano yung resulta ng mga naging flood control projects for the past maybe 5 years, 10 years, no? Hindi naman kasi agarang nakikita yung resulta ng mga flood control projects. Dahil alam naman natin, in reality, ang mga flood control projects natin ay multi-year, di ba? Hindi naman napopondohan ng isang taon.
follow up lang po. Sa Navotas Yes. specifically kasi hindi po paano po kayo naghahanda sir sa bagyo po? And we're confident, no, na unwood, siyempre, as long as ayos yung navigational gate namin, we hope to be able to manage it. No? Kaya lang naman kami nagkakaproblema ng malaki kung sira yung navigational gate. But every day, minomonitor ko, ayos naman yung navigational gate. But of course, prayer pa rin, di ba? I mean, nature yan. Yes, meron po ba? Ay, Pokong. Yes. Lang, pwede? Pokong. Bernard, oh. Kung ano yung nakausap nyo ng presidente dyan sa bill nyo na Hindi ko pa nakausap si Presidente. Hindi pa. So kahit ayaw niya, gusto niya, ayaw niya, itutuloy niyo pa rin? I don't think, wala akong makitang dahilan bakit ayaw niya. Siya nga gumawa ng ICI. Ang ginawa nga natin dito is binigyan ng mas malawak na kapangyarihan yung ICI. Bakit naman niya aayawin, no? Ang dinagdag ko lang pala dito from the present ICI, nagdagdag pa tayo ng 2 members, no? Isang member ng academe, tsaka isang member ng NGO. At isang nakalimutan ko pala dito nung final ko to is dapat bigyan ng holdover capacity yung 3 members presently, no? Kasi nasimulan natin nila to. So pag nag-committee hearing, I will just add that na I will propose na yung 3 present members ay maging holdover capacity sila. So dadagdagan na lang ng 2, ng isang member of the academe tsaka member ng reputable NGO. Thank you. Okay na. Yes. Sir? Thank you. Yes, sir. Yes, sir. Yes. Kung yun nga, mabalik lang tayo kay Saldi ko, yun sa sinabi ni Atty. Rondain. Kasi nga, parang sinasabi niya na, well, pag for corruption to take place daw po, dapat daw may damage daw sa government. And dinidiin ni Atty. Rondain na, can you prove na may damage daw sa government yung ginawa ni Saldi ko? Parang gawin I'm paraphrasing his quote. So, ano reaction niyo dun sa sinabi ni Atty. Rondain dun sa, na parang kailangan daw may damage daw sa government before corruption can be proved, especially for his client? I don't know where saan ang galing yun. No? Okay, number 1. Di ba ang corruption, pag tumanggap ka ng pera at government official ka, corruption ka agad yun, no? Number 1. Number 2, sasabihin damage to government, pinakita na nga, kitang-kita na visually sa pag-iikot ni Presidente BBM yung mga damage sa gobyerno. So ano pa natin, iintay natin damage sa gobyerno? Okay, isang malaking halimbawa, no? Oriental Mindoro, no? Makita natin, saan ka nakakita ng distrito, 20 billion yung budget, no? Tapos may mga substandard na projects na ang contractor pa is SunWest. Number 1 yan. Yung sinabi ni D.E. Alcantara, no, na humihingi ng 20% nung una, 25% nung susunod, nung 2023 onwards, si Congressman Saldico at nagbigay siya. Hindi ba damage to government yun? Yung proyekto, mas marami sana ng proyektong nagawa kung walang korupsyon na 25%. So, ang liwanag ng damage to government doon, no? Maliwanag pa sa sikat ng araw yun. Nasa lang on my end. Doon po sa bill niyo po ba sa ICI, is it mandatory po ba na kailangan i-livestream yung hearings or improve the transparency framework para, of course, makita ng public kasi yung pinidemand ng public na dapat ang ICI nag-livestream ng hearings? Ay, nag-commit na naman yung ICI na i-livestream nila. Pero maganda yan, no? Buti na sabi mo, I think hindi ko yata nalagay because I already saw their statement na magla-livestream sila. Pero para mas maliwanag, we will put that in the bill at siguro may kapangyarihan lang sila magkaroon ng executive session if necessary. Okay. Thank you, Kong. Thank you. Yes. Maraming salamat po. Okay na tayo, Kong? Toby? Yes, sir. Okay, Yes, ma'am. Okay Sorry. lang ako. Wala Kung pa ako. Tubi, baka lang may comment ka doon sa recommendation ng ICI na or ito nga pala yung sinasabi po ni Ombudsman Remulla na maaari nga pong maharap sa gross inexcusable negligence etong si dating Speaker Martin Romualdez for appointing nga daw former Bicol Representative Saldico as head ng APRO.
No, I think my interpretation of that is that as of now, yan yung maka-file pa lang nila na may ebidensya. Pero hindi ibig sabihin na yan lang ang ipa-file at wala na silang ipa-file na ibang kaso. Yun ang intindi ko doon sa statement na yun. Okay. Okay na po. Yes, sir. Thank you, sir. Tapusin na natin ito, Kong. Tayo, pwede na. Okay lang, may 10 minutes pa ako. Okay. Kung may tanong pa, may time pa naman ako. Kayo. Hello po, Rose po sa UNTV. Yes. Regarding po dun sa appeal nyo nga po sa DFA na cancelahin na yung pasaporte po ni former Congressman Saldico, nabanggit po kasi rin ni Congresswoman De Lima, although that is an option, ano po yun may possibility na questionin po yung pong ganong desisyon. Yes, I agree. Yeah. Pwedeng question yan. And sabi ko nga, it's upon the lawyers of Congressman Saldico na questioning yun, no? Makikita lang kasi natin yung comparison, no? Yung abogado ni Congressman Saldico humahanap ng paraan papaano siyang hindi pa uwiin. Ang sinasabi ko lang, bakit nakikita na natin na ayaw umuwi, yung air assets niya dinabas na ng bansa, bakit yung side nila humahanap ng paraan na hindi siya umuwi? Hindi ba nararamdaman ng gobyerno na ayaw umuwi, ayaw sumagot? So kung nararamdaman na yun ng gobyerno, hindi ba dapat gumawa ng proactive steps para masiguradong mapanagot siya? Di ba? Yun lang naman sinasabi ko eh. Di ba? Bakit hindi proactive yung DFA? Okay, pwedeng questionin. Di questionin nga nila, yun naman sinasabi ko from the very beginning, di ba? Pero para yung DFA ang magsabi ng dahilan kung bakit hindi pa pwede, hindi acceptable sa akin yun. Dahil alam naman natin, pag gumawa ng dahilan, ibig sabihin ayaw. Pag gusto, gagawa ng paraan. So bakit hindi gawan ng paraan? Di ba? Nakita naman natin in the past na ginagawa ng paraan yan. Okay, madagdag ko lang yan. Yung security risk. Di ba may mga inuwi na tayo dito na mga tao na may kaso na ganun din ang ginamit na reason, security risk, pero inuwi natin. So the same should apply to former Congressman Saldico. Pero kung umaapela rin ba kayo dun sa, for example, sa ombudsman? Kasi po, nag-recommend na po ang ICI sa ombudsman na file ng charges po si Saldico and others. So are you one with Congresswoman De Lima na pabilisin na lang yung pag-usad ng proseso sa pagkakaso para po maging, hindi na nga questionin yun pong pagkansela sa passport ni Saldico, if ever? I think they're working on it, no? I think they're working on it. Last week lang yata na ipasa ng ICI, no? Bigyan naman natin sila ng oras, no? Okay. Last na lang on my part. Pwede ba ako? Yes po. Go. Okay. Alam niyo, noong November 13, sabi ko nga, I requested na i-publish sa website ng House of Representatives yung budget per congressional district at yung budget per party list at kung saan ito napunta. No? And then on November 20, sumulat pa ako kay Chairwoman Congresswoman Micaela Swansing. No? Okay, now is the 15th day of my letter. Under the ethical standards of government officials, na I don't think any congressman is exempted, dapat may sagot na siya sa akin today. But as of today, walang publication doon sa website ng Congress kung ano yung budget per district, kung ano yung budget per party list at kung saan to nilagay. Wala siyang sagot sa akin. No? So that is a violation of the ethical standards of government officials. At wala pa rin pinopost. May tanong ako sa kanya doon. Kasi nga may 2 projects doon sa Navotas na tig 3 million na hindi naman request ng LGU, ng barangay, ng City Health, ng DPWH District Engineer. No? So bakit ba ayaw i-post ito? Ano ba yung tinatago? Yun ang tanong ko. Ano ba yung tinatago dito sa budget per district at budget per party list congressman?
So kung hindi na pinost to, hindi totoo yung sinasabing transparency. Naging transparent sa proseso ng budget, pero doon sa end result, ayaw i-publish doon sa website natin. Ano ba meron dito at ayaw ipakita? Yun. Okay na tayo on that note. Yes, Tapusin na sir. natin po itong Yes, sir. question. Maraming Yes, sir. salamat po, Kong Toby. Yes, and see you on Monday. Yes po. At maraming salamat sa lahat ng dumalo dito sa presko na ito. Yes, thank you very much. Have a good day. Po, Kong. Thank you. Yes, Good sir. morning. Okay, bye-bye. Okay, so mga kaibigan, yan po, napakinggan niyo po, napanood niyo yung pong ginawang press conference. So kayo na po bahala na magbigay ng inyong opinion, no? Diyan po sa ginawang na press conference, no? At yan naman ay makakarating sa kinauukulan. Okay mga kaibigan, so pasamantala magpapalamunan yung lingkod at muli tayo magbabalik. Tingnan natin kung makakabalik tayo bukas sa ating mga agila sa bagong milenyo. Siyempre po, dito lang sa Millennial Online TV News and Updates. At siyempre po, ako yung naging kasama, Rosel Lopez, at sa ating technical side, si Mr. J. Magandang gabi Pilipinas at mapayapang magdamag. Magandang gabi po.